Hello and welcome ulit sa isa na namang edisyon ng Reseta The Explained. Pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga bagong pwedeng tumulong sa ating mga gut health and many more. Ito yung tinatawag na postbiotic. Okay, siguro bago sa pandinig ninyo ang salitang postbiotic, di ba? Tandaan natin na sa loob ng ating mga tiyan, mayroon tayong trillions of microbacteria na inaalagaan. Yung mga live microbacteria, yan yung mga tinatawag o nakikita sa mga tinatawag nating probiotics. Yun namang pagkain ng mga yan, tinatawag po nating prebiotics. Pero itong postbiotics ay mga produkto ng metabolismo ng bakterya na mayroong mga metabolites na taga-suporta sa ating mga katawan. So kumbaga, kung ihahalin tulad natin yung ecosystem ng prebiotic, probiotic at postbiotics sa mga buhay natin sa mundo, parang nasa industriya. Yung prebiotics ay mga raw materials na ginagamit ng mga probiotics bilang mga factories at yung good products naman na napoproduce ng mga ito ay tinatawag na postbiotic. Itong postbiotics sumusuporta yan sa katawan. Hindi lahat ng postbiotics pare-pareho. Sa ngayon, ang unang postbiotics sa Pilipinas ay naglalaman ng Lactococcus lactis strain plasma. Basically, ang ginagawa nito ay ina-activate ang ating immune cells para nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng proteksyon against infection and inflammation, kaya po pwedeng makatulong sa pagpapanatiling healthy ng ating mga katawan. Ayon po sa mga pag-aaral po, pwedeng makatulong ang postbiotic na naglalaman ng Lactococcus lactis strain plasma sa pagkakaroon ng mas masarap at mas may kalidad na pagtulog sa physical health, sa respiration, sa immunity, kaya sa mga senior citizens at sa mga working individuals. Tulad natin, tayo. Ilang mga tanong usually, pwede ba itong inumin without food? Ang sagot, yes. Pwede with or without food at hindi naman po ito nakakapangasim ng inyong mga tiyan. Walang side effect pero nakakatulong sa pagkakaroon ng better bowel movement, mas may kalidad na tulog, nakakatulong din sa pagbabawas ng chronic back pains at pwede din pong makatulong sa pagmamanage ng asthma and rhinitis symptoms. Lalo ngayon na naglalalamig na naman at nag-iinit pabago-bagong panahon, marami ang mga pasyenteng pwedeng tinatamaan ng asthma at rhinitis. O ito, ayon sa pag-aaral na ito, pwedeng makatulong ang Lactococcus lactis strain plasma sa pagpapalakas ng immune system ng mga nagtetake nito at pwedeng makatulong din sa pagpapalakas ng antiviral immunity natin. Isa pang pag-aaral na sa mga tao daw na nakararanas ng mga sintomas ng influenza-like illnesses, pwedeng makatulong ang pagtetake ng postbiotic na naglalaman ng Lactococcus lactis strain plasma sa pagbabawas ng mga sintomas na nabanggit sa pamamagitan po ng pagpapalakas ng immune response. Bilang mahilig po ako mag-update ng aking nalalaman pagdating sa mga treatment options, naalala ko lang noong mga nakaraang taon, nakakausap ko yung ilang mga scientists na dekada na po ang pag-aaral ng mga tungkol sa mikrobyo sa ating mga katawan. At ang sabi nila, nasa punto na tayo ng panahon natin ngayon na nalalaman na natin kung ano ang ginagawa ng mga mikrobyong ito sa ating katawan at ano rin ang ginagawa ng mga katawan natin sa mga mikrobyong ito para ultimately maunawaan natin ang pwedeng maging epekto nito sa panggagamot natin sa mga sakit. Ang galing, di ba? Kaya naman patuloy lang din po akong nag-update sa inyo tungkol sa mga pwedeng makatulong sa inyo. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.